butas lamang ang implementation at pag-release ng pondo sa ano yan, sa executive yan. Ngayon naman ang executive niya, ano naman gagawin? Hindi na makakasuhan ng ombudsman ng executive. Sino kakasuhan? Si Bunuan? Walang kwenta si Bunuan. Sino nang-uutos kay Bunuan? Sino nagre-release ng budget? Amena Pangandaman. O sinong pumipirma sa budget? Marcos Jr. Tapos Manuel Bunuan lang, hindi mo pwede yan. Kaya sa ayot sa gusto nito mga sintu-sintu na to, sa ayot sa gusto nyo, aakit tayo sa Malacanang dito sa usapin ng mga maanumalyang flood control. Anak ng tokwa, na-impeach na lahat si VP Sara dyan sa House of Representatives. Bakit stuck tayo dito sa Blue Ribbon na to? Dito sa flood control issue na to. Bakit? Kasi naghahanap ng katotohanan ng sambayanan. Kaya pati yung mga mainstream media, wala kayong magawa. Tapos sabihin nyo, political hit. Ano kayo, mga si Raulo? Nanawagan sila na maging patas at nagpahayag din sila ng pagkabahala na hinahayaan lang daw ang mga naratibo na walang basehan o ebidensya. Handa raw si Romualdez na sagutin ang mga alegasyon sa nararapat na legal na proseso. Si Ma'am Cheryl, isa sa mga maganda at malupit na newscaster yan. Malupit yan. Idulo natin yan. Ganito. Paano tayo? Ito. Ito ha. Ganito ho kasi yan. Bakit hindi tayo naniniwala diyan sa ombudsman? Na lahat yan dula-dulan. Ito mga kababayan, baka sabihin naman mga kasama natin dito sa PHFD, ginugod time ko kayo. Ano yan? Ang ombudsman sinasabing naghahanda ng Grandes case para kay Marty Romualdez. Diba? Siyempre ombudsman yan. Ang dating parang didikdikin na itong si Boss Martin, di ba? Didikdikin na itong si Boss Martin eh. Ano sabi ng isa sa mga aso ni Martin Romualdez? Isidre urged Senator to let Ombudsman handle flood control issue. Ano ba yun? Akala ko bang for accountability tayo dyan? Di ba? Hayaan mo ang Ombudsman, hayaan mo Senado. Ano ba meron sa Senado? Bakit? Hindi ba i-entertain sa ombudsman itong si Zaldico? Nakapagpa-apostil na daw ng kanyang sworn affidavit sa isang tawag dito, embahada ng Pilipinas sa ibayong dagat. Paano ba yan, Isidre? Ayaw i-entertain ng ombudsman? Bakit pagka in-entertain siya, mayayari yung amo mo? Kaso ang Blue Ribbon i-entertain siya. So ayaw mo na mag-focus ang Senado diyan sa issue ng mga maanumalyang flood control at gusto mo ombudsman ang dumali dahil bakit? Magkabrad sila. Ngayon yung Grandes case, for show na naman? Basta na kayo ng sambayanan. Wala ho tayong mapagkakatiwalaan. Basta executive at appointee ni Marcos Jr. at trumabaho dyan, sigurado absuelto yung mga taga-Malacanang. Sigurado ho yan mga kababayan, 100%. Kailanman hindi kakagatin ni Boying, itong si Marcos Jr. Kailanman. Hindi mangyayari ho yan mga kababayan. Kagatin niya na si John Wick, hindi niya kakagatin si Marcos Jr. Ito. Amid talks about attempt to revive the flood control controversy investigation in the Senate, Tingog Party List Representative Jude Asidre urged Senator to instead focus their attention on impeachment trial of Vice President Sara. Magpupunta tayo dyan schedule na nga Yung 10 working days, ayaw sa gusto ng kapo ni BP, sasagot sila dyan. Hayaan mo, gumugulong na proseso. Mag-i-impeachment na tayo sa June. Kalma ka lang, Asidre. Kaya multitasker ang mga senador natin. Hindi yan kagaya ni Tuta Soto, puro meeting sa Solero kung saan-saan man tsatsa ang pinagkakabala niya. Kaya nating mag-focus sa impeachment at flood control. Huwag mong problemahin yan. Pambihira ka naman talaga. Magbupe ka na lang dyan sa House of Representatives. Lantakan mo na lang yung litsing dyan. Wala kaming problema dyan. Kainin mo lahat ng pagkain dyan sa House. Lang yung Jude Asidre. Tuturuan mo pa mga senador saan sila dapat mag-focus. Ikaw pa nga lang, aso ka pa lang ni Martin Romualdez, dinidiktahan mo ng mga senador. Ano pa kaya yung amo mo nung 19th Congress? Raul, pambihira. Ay, wag ganon. Ano ka nagtawa? Hindi daw dinidiktahan ni Martin Romualdez yung mga senador. Eto, aso pa lang ni Martin Romualdez, Jude Asidre. Yung kanyang sinasakyan na baboy pagka gusto niyang, di ba? Yun, adominem yun. Totoo naman. Ang daming kong nakakalap na bali-balita. Wala kang ginagawa sa House of Representatives. Di umano, nasa pantry ka lang.
Buffet lang linalantakan mo dyan. Ay, hindi pala nagbubuffet yung mga yan kasi mayayaman. Fine dining, oh. Lang yang to. Lulukoy mo pa kami, walang yakap. Judas Idre, ha? Oh, dito tayo. Oh, Bukidnon. Lumobo ng 4 times ang SALN. Oh, pakinggan nun natin to. Balita na to. Ano kaya tong balita ni Ma'am Pinky Web na to? Ngayong all-out na ang SALN ng mga senador, kapansin-pansin ang Nako. paglobo ng yaman ng ilan sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba nga, hindi lang dumoble. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang tanong saan galing? Ako di ko sinasabi sa maleta, ha? Yung kasi ang pinakamabilis na pagpalobo ng SALN. Halos kalahati sa mga senador ang umakyat ang net worth mula 2020. Halimbawa ang kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Mula kasi sa 220.7 million noong 2020, halos 200? Grabe milyon? Pambihira. dumoble ito pa 431.8 million. Wow, congrats! Milestone! Pa 400, ano na, pa 432 million na, ayos. Sa taong 2024, Siraulo din tong billionaire. Pwede lang sabihin, 431. Sasabihin pa 432. Yung mga ganong klaseng salita talagang kargahan, di ba? Pwede sabihin 431 million. Mas malaking di hamak. Hindi, pa 430. Kudos sa Kudos sa Billionaire Channel, mga kayo. Mga coops din kayo dyan. Si Raul itong mga to. ayon sa kanyang SALN, stockholder siya ng hindi pinangalanang 21 business entities. Nako, yari tayo dyan. Di pinangalanan kay BP Sara. Ilinagay lang sa others, may problema. Dito hindi pinangalanan kay BP Sara. May pangalan lahat ng mga business interest nila sa Davao. Sa kanilang dalawang mag-asawa. Kailangan natang i-impeach itong ethics ko. Iba't ibang residential, commercial at agricultural properties Grabe naman yan, Senator Mex. Ang dami mo residential, commercial at agricultural. naman ang itinala niyang nagkakahalagang 114.7 million. Karamihan sa kanyang personal properties ay shares at mga sasakyan. In total, nasa 517 million ito. Pero may liabilities siyang nasa 200 million. Ngayong all-out na ang SALN O, yun o mga kababayan. Yun ang panoorin ba natin tong kay na to? Itong kay Senator Rodante Marcoleta. Mamaya na siguro, no? Absuelto talaga tong si Sendante. Gawa-gawa lang ng mga intrigero at intrigera yung mga plunder. Pambirang plunder yan. Pambirang plunder yan. O, eto tayo. Dito muna tayo tuloy natin to. Continuation no tayo dun sa naging kwentuhan ng ating mga iniidolo dyan sa 3rd floor. At ito si Sarlito Banayo. Teka lang ha. Pasadaan ko lang to kasi gumugusto tong dalawa na to eh. Gumugusto ba talaga kayo? Mga pre ha? Gumugusto kayo? Walang nga kayo ha, gumugusto talaga kayo. Ito mga kababayan, kaya natin sumagot dito sa bayan ng Pilipino. Gusto namin na mag-resign. Gusto namin na mag-resign sa Senado kaso pinipigilan kami ng taong bayan. Pinipigilan nyo ba sila? Hindi, comment nyo sa baba kung pinipigilan nyo sila. Hindi pa para magkaalaman na. Sino pumipigil sa kanila? Baka yung malit. Kaya kayo ha. O, dito tayo kay Sarlito. Akala siguro itong mga to tatagos sila. Hindi kayo tatagos dito sa PH Update, mga walang hiya kayo. Oh, totoo naman mga walang hiya. Kayo ba naman? Kung di ba naman kayo walang hiya, 4 months yung dinilay yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung di pa magkakaroon ng leadership change, hindi pa yan mapag-uusapan. Paano? Hinostage si Ping Lacson at nitong si Tuta Soto. Di ba Sarlito Banayo? O ito, si Saldico, paharapin sa Blue Ribbon Committee hearing. Gay. Na niya ngayon, nakapag-swear siya Yan. even before the incident in Prague. Assuming talagang may incident sa Prague, hindi ko maintindihan kung talagang nahuli siya doon sa Prague. Hindi, di ba? Miski yun, hindi natin malaman. Meron naman tayong embassy doon sa Prague. No? Right. I mean, ang dami-daming mga nangyayari, mga na talagang pinagtatakpan eh. No? Yun ang masama. No? I mean,
sabi nila lagi, si Presidente Marcos during his 2025 SONA ang lagi nilang pinagmamalaki yun. Siya ang nagbulgar nito, siya nag-umpisa ng lahat ng to. Bakit ayaw halongkatin lahat? Di ba? So dito, assuming na hindi magtagumpay yung kahilingan ng majority na pahintulutan yung teleconferencing ng Ano pa rin ito sa YT channel nitong si Sir E.B. Hugalbot ito. The Amateur Pundit with E.B. Hugalbot. Mag-subscribe po kayo dyan. Isa sa mga iniidolo natin. Malupit yan. The Amateur Pundit with E.B. Hugalbot. Subscribe po kayo. mga absentee senators, no? At sakali rin magtuloy-tuloy yung pag-aresto kina Senator Jinggoy, Senator Cheese, Senator Joel, ang ilan sa kanila, official pa ng Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo, magpupush through pa rin ito? At yung inaantay natin at inaasam natin na impartial na pagdinig sa Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal, sa tingin nyo, mararamdaman natin to o mapapanood natin sa mga susunod na araw? Well, I cannot say for certain kung matutuloy yan, lalo na kung magiging stumbling block ang the tyranny of the minority, tawagin natin gano'n, no? The tyranny of the minority in the Senate. No? Talagang hahadlangan nila, no? Ang ma-convene ang Blue Ribbon Committee at magkaroon ng fresh start, no? Bagong hearings, no? Hindi ko malaman. Pero, ang importante dito, tatanggapin ba ng taong bayan ito? No? Ipipikit na ba ng taong bayan ang mata nila sa pinakamalaking corruption case in the whole history of our country? Mula nung kay Aguinaldo hanggang sa ngayon, walang ganito kalaki. Na trilyon-trilyong piso ang nangyari. At maya't-maya tayo binabaha at pagka binabaha, maraming mga namamatay. Maraming nasisira ang ari-arian. Maraming nawawalan ng kabuhayan. No? Hindi yan pwedeng kalimutan ng taong bayan. Maaring sa ngayon, ang problema ng taong bayan, no, sa ngayon, yung presyo ng bigas. Yeah. Na sinasabing SRP daw 50 pesos para sa imported rice, 55 pesos sa local rice. Ako po namamalengke, no? Kasi retired na ako, so kasiyahan ko na rin yung nagpupunta sa palengke at nagluluto. Ako nagluluto dito sa bahay namin no? Hilig ko kasi yan ever since, no? So, nakikita ko wala ka naman nakikita 50 pesos, 55 pesos At isa pa, ewan ko kung taga saan si Marlon at si Pam na probinsya, pero ikaw ba, Pam? I'm sure bumibili ka rin ng bigas. Opo, sa norte po ako. Okay, the rice producing area. Bumibili pala ng bigas tong si Madam Pamela. Nagbibigas pala to. Yan, Pam. Idolo yan. Pag tumingin ka ba ng bigas doon sa palengke at sinabi sa iyo imported yan at ito local, alam mo sigurado ka imported yung isa, local yung isa. Ang dali-daling paghaluin yan Diba? Paghahaluin nga yung lumang bigas, yung tinatawag na laon, sa bagong bigas, para pag inamoy mo, mabango. Pero sa totoo lang, mixed na yon. No? I mean, those are the tricks of the trade. Hindi mo naman mapupulis yung mga yan sa dami ng retailer ng bigas all over the country. Magkano ang gulay? No? Grabe. Magkano isda? No? Dati-dati pagkain ng mahirap ang isda. Ngayon mayayaman na lang ang nakakakain ng isda hindi ba? Totoo po. Ang karne, ang baboy 420, ang baka 460. I mean, paano na yan? So yan ang sa right now, plus yung presyo ng gasolina, ng diesel, yan ang pinoproblema ng taong bayan right now. But that doesn't mean kalilimutan na nila yung pinakamalaking issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Sir Lito, dun sa interview po ni Sen Ping Lacson with Ma'am Karen Davila, sinabi na niyo, in-express na nga niya na gagawin namin yung hindi ninyo gusto. Yung magwo-walk out at magwo-walk out kami and all. Ano ba ang ma-achieve ng Senado kung ganyan? Kasi yung simpleng revision na lang na hinihiling na pinopropose ng majority, revision ng ilang items dun sa nila sa rules nila,
versus dun sa pag-entertain nila ng pagkalikot sa konstitusyon sa forma ng tsa-tsa, ano pa po ang kayang ma-achieve ng Senate at ano ang kahihinatnan ng Senate Impeachment Court kung ganyan pong hindi man magkasundo ang minority at majority? Wala, mangyayari niyan gridlock. Grid lang. No? Parang sa chess mahabang play na block ka ng block ng path nung kalaban, ganun ang mangyayari. So walang meaningful legislation ang mangyayari at hindi ko rin naman maintindihan, hindi naman pinapasa yung revision immediately. Ang pinag-uusapan pa lang, pag-usapan natin, debatihin natin kung papalitan, naamyendahan natin ang rules. Ngayon, napag-alaman ko kay Egay Erice, Congressman Egay Erice, na nakausap ko kahapon ng tanghali. Sa House pala, pwede yung pwede yung Online. participation by online Bakit sa Senado, nadadalawampu't-apat lang pagbabawal mo at magmamarakulyo pa kayo at mag-walk out pa kayo dahil lang doon. Di ba? Pangalawa, nabasa ko lang sa yung mga pinadala nga ng yung mga alert na citizenry natin, Nabasa ko lang sa internet. Mismo pala si Senator Ping at saka si Senator Frank Drilon panukalang resolution para magpayagan si Senator Laila De Lima at Yes. Senator Trillanes to participate, by electronic means, May Kiko Enring sa Ontiveros O si Pangilinan din at saka si Ontiveros, Yes. So, bakit ngayon iba na at alam naman nilang miski sa parlamento sa France sa parliament pwede yung participation by way of kasi nga sipin mo nga naman. Alam niyo ba sa France, just as an aside, maybe trivial, ang mga members of parliament sa France sumasakay sa public transportation. Sa tren. At ang problema pa ng mga yan, kung ikaw nakatira, ang district mo nasa southern France, halimbawa sa Nice, tapos pupunta ka pa ng Paris, di ba? O kaya doon ka sa Normandy, pupunta ka pa ng Paris. Yung gastos na yon, hindi sinasagot ng gobyerno yon. Sarili mong pulsa, hindi pareho dito sa atin na mag-distribute ng AIC, so AKAP, pupunta pa yung mga mambabatas, pupunta pa sa all over the country para lang makapag-picture taking na nagdi-distribute ng AIC. Chargeable to the government yung kanilang biyahe. Di ba? Mayamang bansa. Balikan ko yung sinabi mo, kung tatanggapin ba ng tao yung mga aksyon ng minorya at ng Bongbong Marcos administration. Siguro nakita mo yung backlash na tinamo nitong si Senator Mig Zubiri nung umuwi siya doon sa Bukidnon at kinausap niya in Bisaya yung kaniyang mga constituents at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya daw sumapi sa new majority dahil parang pinangalanan niya yung tatlo na tinraido daw siya noon twice daw, and then the backlash of Senator Erwin Tulfo na nakita kung gaano niya kinikriticize ang kanyang fellow senator ngayon na si Senator Riza at si Senator Kiko Pangilinan. Sa tingin mo ba ito ay yung nangyari sa Bukidnon is a facsimile of the sentiments of the entire Filipino nation? Yes, Elmer. That is going to happen all over. Napakinggan ko, nakita ko sa TV monitor yung ginawa ni Senator Erwin Tulfo, na para siyang nagraradyo o yung tinitira niya yung mga pulis na sabi niya yung mga di ba yun ang style nila ng mga Tulfo. Ganun They style. bamboozle their resource person, yung interviewee nila, na hindi nga makapagsalita yung mga pulis yung mga pagka inaaway nila kasi sila ang dali at yung mga pulis wala na, hindi na, siyempre hindi na makapagsalita, hindi na ma-defend ang sarili nila. Akala ba niya ganun pa rin ang trabaho niya? Broadcaster pa rin siya.
At hindi, nando na siya sa Senado na hindi ko matanggap-tanggap na lagi nila, sila, mga senador, lagi nilang dinidescribe yung kanilang chamber as august. Mali pa nga pronunciation nila, August. August chamber, no? August, what's so august about the Senate right now? And of course, yung kay August pala yun. Hindi August. August sila ng August. August pala. Oy! Erwin Tulpo. Lang nga kayo mga ongas kayo. Yun pala yun. Ongas. former SP Soto po when he said na yung Chacha, ang Chacha na kailangan niya ay character change. Bakit hindi po nila ngayon simulan sa kanilang grupo? Sana mula. Kaya nga, siguro mag-meditate sila. Sila mismo mag-character change, no? Yun. So hindi ko lang alam Mukhang Ang lala palang interviewin nitong si Sir. Sir Lito Banay, pero kudos ha. Apakatapang nga tao. Atapang nga tao. Lito Banayo, katapang nga tao. Ngayon mga panahon na delikado yan. Delikado, yung mga nag-i-interview, tagilid dyan eh. Kaya nga di ko na pinapakita mukha kasi baka matiktikan sila ng mga naghahanap sa kanila eh. Mahirap na, di ba? Boying, di ba? Mga ano. Hindi natin si Sir Lito Banayo na lang ang ipopronta natin dito. Para siya na lang. Di, maraming kaibigan yan. Saka mahirap yung political strategies eh. Alam niya yung strategiya para ika nga diba? Idolo. pick up line yun na baka tinig sa kanya nung producer ng Itbulaga. Actually, nakikita kong nag-iitbulaga siya nung pangapanahon nagpapaliwanag siya eh. So dito, I just do not know who said this, no? Marlon and Elmer, baka matulungan niyo ako. They said na yung walkout nila is a legislative strategy. How is that po? Mitsubiri yan. Mitsubiri. Kasi nakita ko siya yung parang nagpo-promotor. Siya yung sumisayas, no? Ayun na. Hindi ko maintindihan if Senator Mig Subiri understands the difference between a tactic and a strategy. No, yun na lang sasabihin ko. Let's go back to the dictionary. What is a strategy and what is a tactic? Now, Dami kong natututunan dito kay Sir Lito ah. napansin ko, ilang beses ko pinapanood eh. Napansin ko, nung nag-walk out na sila, di ba, inumpisahan nga nila, Senator, Senator Tulfo, the Tulfo brothers, tapos sila, si Kiko, lahat. Napansin ko, parang mabagal at naghihintay siya ng lakad si JV Ejercito. Siya yung last na lumabas. Parang tinitingnan niya at nakatingin pa siya sa kisame. Kaibigang matalik ko yan si JV Ejercito, no? Pareho kami ang nagdala nung Miss Saigon dito sa Pilipinas nung panahon ng tatay niya, no? Kami ang nag-produce nun, no? At kaibigan ko siya, no? Between Jinggoy and JV, malapit ako kay JV. Siguro, iniisip ko kanina nung pinanood ko ulit, naisip ba ni JV na parang deja vu ito na ginawa nung sa tatay niya? No? Prosecutors. Prosecutors, naisip ba niya na yan? Parang silang dress rehearsal na naman pinaplano nitong mga pinklawan na gagawin na naman sa impeachment trial. Diba? Pag hindi nila nagustuhan yung nangyari, mag-walk out sila. So, Lito, Luma na yan, bumenta na yan. Bulok na. Sir Lito, So ibig sabihin hindi na nila pwedeng gamitin sa impeachment kasi mabantot na. Let's go! ito bang walkout ng minority senators, sa tingin mo may dikta o may pressure mula sa Malacanang? Hindi naman siguro. Hindi na yan. Instinctive nila. Sila lang yan. Sila lang yan. Kung nasabi nyo, at ganun din paniniwala namin, napatungkol ito sa flood control scandal hearing na ayaw nilang matuloy, ang unang-unang tatamaan talaga rito sa flood control scandal hearing, yung Malacanang mismo o si Bongbong Marcos mismo. Yun na nga yung difference between strategy and tactic. Yung strategy,
huwag maumpisahan uli ang pagbukas ng Blue Ribbon Committee hearings on the flood control scandal. Yun ang strategy. So marami silang mga strategy A, B, C para mapapigilan yan. Yung tactic, yung walkout, yun yung bigla na lang, o sige, para labas tayo. Right. So ngayon, ito, usapang ekonomiya, Solito. At hindi ko talaga makalimutan na paulit-ulit mong sinabi yung politics of the stomach. At kung ang tinanong ko nga kanina is kung hanggang kailan kaya ng mga Pilipino na tanggapin itong mga nangyayari ngayon sa Senado. As far as I've read, two economists has already stated that next or this month's inflation rate will probably shoot past 10%. Kasi hindi pa natin na-feel yung talagang totoong effect ng Middle East crisis. Pangalawa, nakikita ko because I do the stock market trading, Jollibee reported a 39% drop in their profits in the first quarter of 2026. Malaking bagay ho yan ha. Isa ho kasi siya pinaka kumbaga matigas na kumpanya yan sa Pilipinas, Jollibee, no? Pagka yan talagang tinamahan, magkakaproblema ho tayo dyan. So, meaning to say, yung ekonomiya natin, at sinabi mo nga, the last time na-interview ka namin, sabi mo is, our economy is in deep shit. Yeah. Seeing everything, ano na naman yung nakikita mo? Elmer, our family has been in the food business for a long time, since 1960s, So naiintindihan ko yan, I know how to run a restaurant, I know how to run a bakery, I know how to run all of these things, all of these sabihin natin small and medium scale businesses, Yung mga restaurant ngayon, makikita mo, napupuno lamang pag payday. At yung mga restaurant pa, doon na lang ang mga sa Jollibee at McDo at Mang Inasal pumupunta ang mga tao eh. Yung mga medyo mas mahal ang pagkain, hindi na Yan, Mang Inasal, favorite ho natin yan. Only rice. Siyempre para mas matagal ang di ba? Only rice. Pinupuntahan dahil nga eventually magsasarahan yung mga yan dahil tuloy-tuloy ang renta nila, ang taas-taas ng kuryente, ang taas-taas ng mga materyales, Eventually magsasarahan yan. What will that mean? Unemployment, underemployed na nga yung mga empleyado nila, magiging unemployed na ngayon, So that is one. And then makikita mo, actually pag pumunta ka sa mall, ang dami na sarado di ba? Ito sa Cebu. Saka yung mga nagbebenta, minsan kita mo sa mukha nila na hindi mong pagpasara na. Kasi pagka yan medyo maganda kita, talagang maraming benta, di ba? Medyo masaya yung mga itsura nila, pero pagka yung tipong magsasara na, yung tatakluban na yung mga pwesto nila, yung hindi ganun yung bakas mo sa mukha nila na parang sila nasa bingit ng alanganin. Parang ganun yung makikita mo kasi sa aura pa lang, yung sa mukha pa lang nito mga nagbebenta na to. Kasi pagka marami kang benta, syempre pagka excited ka na magbukas-bukas di ba? Pero ito mga to, mga Biyernes Santo, pagka pasara na sila di ba? Yan ho ang dahil sa ginawa nilang na to na nakawan, mismanagement sa bansang Pilipinas, itong bangag administration na to, yan ang sinisapit ng ating mga, akala ko siguro ng ating mga kababayan, politika yan, hindi aabot sa amin, hindi tatago sa amin yung mga issue na yan, walang kwenta yan, di ba? Basta kami magtatrabaho lang kami, hindi ho yun ang suma. Hindi pa ngayon, siguro, para doon sa mga mayayaman talaga, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman ngayon. Bukas makalawa, yung mga kamag-anak nyo na talaga nag-i-ikaws na mag-ano yan. Doon yung makikita na, walang yung gobyerno na to. Anong nangyari ito? Dati, itong pisang ko na to, dati may okay naman ang buhay nito. Bakit ngayon ganito na ang lagay niya? Ano nangyari sa Di ba? Kalmahan nyo lang ho. Makikita nyo ho, yung wala pa ho tayo sa, papalapit pa lang ho yung bagyo sa atin ngayong mga panahon na to.
Kasi Hindi ho tayo eksperto kagaya nitong si Sherlito Banayo. Ano ho yan expert yan pagdating sa politika, pagdating sa negosyo, magaling yan. Pero yan yung base sa ating obserbasyon, sa ating nakikita sa mga nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to, sa ating mga napupuntahan, yan hong ating nakikita. mas resilient ang economy ng Cebu kaysa dito sa Metro Manila, no? Pero yan yung politics of the stomach, that is what's going to hit this administration. And Politics of the unfortunately, there are no immediate solutions in Hype na naman ho tayo mga kababayan kasi meron na naman nagdala ng kape. Kaya pag kami nagdala ng kape, wala. Yan talaga. Hype na naman si PH. sight. Why? Kasalanan ng kape. Sinabi mo kanina, Elmer, yung inflation baka mag-hit ng 10%. I wouldn't be surprised. Why? March lang ang umpisa nagtaasa ng gasolina at diesel di ba? March lang. Kasi February 28 lang nung tinira ang Iran, di ba? Yes. So March lang yon. So ang na-capture no 7.2% inflation index ng first quarter is only March, no? Ito April, May, June. Hindi naman bababa ang presyo, lalo tumaas ang mga presyo Ngayon nagkakaroon na ng cascading effect on other commodities, no? So ayan, ano na yan? Tuloy-tuloy na yan. So tataas yan. What can government do? Ayuda pa more, no? Nauubusan na nga sila ng pera Alam mo ba, Elmer, Pam, Marlon, I don't know if you've seen that. Meron ng in-issue si dating budget secretary, acting budget secretary na Toledo, yung nag-resign at ngayon ewan ko saan na GSIS yata na direktor. Meron siyang administrative order, no? Memorandum order, I'm sorry. Asking all government agencies, no? Including LGUs to cut their budgets by 20%, mandatory savings 20%. Wow. Natatandaan ko nung panahon ni FVR, nung nagkaroon tayo ng Asian financial crisis, nagkaroon siya ng ganung order, pero 10%. Ngayon, 20%. Sinusunod ba yan? Kasi kung hindi yan, kung yan sinusunod, no? Malaki din ang impact niyan sa employment. Yung mga job order, yung mga casual sa gobyerno, no? Pangalawa, merong ganung memorandum order. Pero kailan lang nakita natin, complete with mga Instagram photos, 26 yata na opisyal ng Department of Health, no? Nag-attend ng the World Health Organization conference, annual conference yan sa Geneva. Ano sila, 26 yata, kasama yung mga ASEC, mga USEC, kung sino-sino mga direktor. No? Tama ba yon? Alam mo, Elmer, nung ako nag-attend, ako naging head ng delegation to the WTO conference, no? Noong 2011, no? Ang dala ko, 2 tao, 3 lang kami. At we were able to talk to the US Trade Representative, to the different countries na may impact sa ating Department of Agriculture, no? 3 lang kami. Marami naman kami nagawa. Ewan ko kung anong dahilan para magdala ka ng 26 na tao doon sa WHO. Junket. Baka pinagtatawanan tayo ng ibang bansa Baka mas marami pa tayo sa pinadala ng Japan. Mas marami pa tayo sa pinadala ng US. No? I mean, are we serious? Are we serious about coming up with solutions to the crisis? Hindi ba dapat parang Pam, you're I don't know if you're a single or you're a housewife, but hindi ba pag gipit ang pagkulang ang hindi ba nagtitipid ka? Tama. Lahat ng tayo ganun ginagawa. Look at the household budget. Pag kulang ang kita, tipid. Tayo hindi Totoo po yan. Oh my God. So dito, to answer your question, I'm not a housewife. Yung mga ganong banat, doon ako bumibigod talaga dito kay Madam Pamela. Doon sa mga ganong palakpakan natin. Ano naman kasi problema mo, batayaw mo pa. Di ba?
Ibibida mo pa talaga sa amin. Ang ganda na ng hugot nitong si Sherlito. Bigla kang babanat ng gano'n. Ito, pakinggan ho natin ulit, ha? Ito talagang si Madam Pamela. Tipid. Oh. Tayo Tipid. hindi eh. Totoo po yan. Oh my God. Well, sorry dito to answer your question, I'm not a housewife. But I'm the breadwinner of the family. Yung sinasabi ko sa... Palakpakan natin. Diba? Si Madam Pamela. And nandito na rin Okay. po kami sa punto. Nandito na rin po kami sa punto na ano ang hindi priority bilhin sa grocery. Tama. Yung nandun po kami sa punto na yon. And of course, yung may mga considerations na kailangan ba o gusto lang. Even sa sarili ko, kapag pupunta ako sa mall, makakita man ako ng red sign because may sale. Dati I will grab na makakuha kaagad ng mga sale. Pero yung ngayon, iniisip ko na meron pa akong hindi nasusuot eh. Bakit bibili ako ng something? Totoo. Totoo yun. Yung doon. Sir Lito, you said a while ago na pinagtatawanan tayo, no? Hindi ba't katawa-tawa rin na ang DOH or Ted Herbosa, Secretary Ted Herbosa said nag-donate ng $10 million, tama ba, sa World Health Organization. Hindi ba kailangan ng bansa natin at kailangan sa iba mo i-donate? Precisely. Yung World Health Organization right now, ang regional headquarters nandito sa Pilipinas, no? Itinayo yan panahon pa ni Presidente Macapagal, yung unang Macapagal, no? Doon sa United Nations Avenue, na Taft Avenue, oo. Maganda naman yung building eh, no? Ngayon gusto nilang ilipat, magdo-donate tayo ng building, no? Tayo mag-donate ng building, tayo magpapatayo para lamang lumipat sa mas magandang lugar kasi hindi na fashionable ang Taft Avenue, di ba? Ano pa naman? Di ba? Mas mabuti nga yung World Health Organization nandoon dahil malapit sila sa PGH. Di ba? Salito, no? Ayan, go ahead. Salito, about 2 days ago, isa sa export processing zones dito sa Cebu, may isang seafood processing company biglang nagsara without due notice doon sa about 222 employees. Ang sabi ng kumpanya, regulatory restrictions daw ang dahilan. But we are not buying it, no? I'm not buying it. No, I think na talagang pababa na yung kita niya at nalulugi na yung kumpanya na yun. And in fact, there are many companies within the export processing zones dito sa Cebu na sabi ng mga sources ko, nagle-lay off na talaga at nagpo-forced leave na yung iba. Ikaw ho ba, sa lawak ng iyong network ng mga employers at mga company owners, labor groups, do you hear this kind of retrenchments or layoffs or yung pagsasara, temporary man o hindi, sa ating... Definitely. Wag na tayong mapaiba. No? I'll just give one example. Zamboanga City is the sardine capital of the Philippines. Doon ang mga canning factories ng sardinas. Dahil sa mahal ng diesel, no, nagsasarahan na yung iba. No? 70,000 employees according to Congressman Rolando Makasait, kasi taga ron siya sa Zamboanga City. Umaangal lahat ng dahil hindi nila kaya. Yung sardinas, pagkain ng mahirap eh. Ngayon nga, napakamahal na rin ang sardinas eh. Diba? That's one example. Napakadami pa niyan. No? Napakarami pa niyan. Kasi nga, among other things, mabuti pa ngayon yung isda, at least sa WPS o sa celibacy natin kinukuha. Pero yung mga halimbawa, yung mga nag-aangkat ng cara beef at beef para sa corned beef, para sa mga hotdog, mga sausages, ini-import lahat yan eh. No? Dito lang yan nilalata. Yan lang ang trabaho natin, ilipat sa lata, i-packaging. No? Ini-import nila yan, yung mga raw materials. Sa mahal ngayon ng logistics. No? Taasan din ang presyo niyan. Pag hindi na kaya ng taong bayan bumili, at alam mo nga, gaya na sabi mo, Pam, nagtitipid ang mga housewife, nagtitipid ang mga humahawak ng household budgets, no? No? Magsasarahan din yan. Kaya ang resulta talaga, ang net effect nitong nangyari na ito, dahil din naman tayo hindi preparado, hindi handa, will go even beyond 2028. No?
Yung GDP natin, magkano na lang? 2.8% first quarter? Hindi ba? Papagsak pa yan pagdating ng second quarter. No? So, Tapos dito, ang ating utang naman, palobo ng palobo. Dahil in order to finance a 6.7 trillion peso budget, we need to borrow. Kasi kung hindi, paano yung pork barrel ng congressman natin? Ayun na, ito ako nasa Japan. Pam, sorry. Yan, Sir Lito, of course, yung poverty, yung malalang graft and corruption, oil price hike, ma-attribute natin yung mga problemang yan, kaya bumaba o kaya nag-negative 15 yung net satisfaction ratings ni BBM. Tapos alam natin, iba ang focus ng administrasyon ito. Ang focus nila, sa halip na tugunan yung mga tipikal na problema o talagang kailangan tugunan na problema na direkta sa sikmura ng mga kababayan natin, ang nakapokus sila sa harassment at panggigipit sa mga kritiko ng administrasyon. Sa tingin mo ba, ngayong kabi-kabila o sa mga darating na araw ay magkakasunod na pag-aresto sa mga senador ang gagawin ng mga otoridad, makakatulong ito kay BBM para may angat pa ang kanyang ratings or lalo lang itong magpapabagsak sa kanya? Lalo lang babagsak. Lalo kasi yun ang problema ng presidente ng Pilipinas eh. Kay kasalanan ni Trump, kasalanan din niya ni Marcos. Di ba? Laging kasi ikaw ang presidente eh. Ikaw yung dapat merong plano at magaling mag-execute ng plano mo yung mga cabinet members mo. Ang problema, magaling man yung cabinet members mo, wala ka naman plano eh. Wala ka naman direksyon eh. Wala ka naman vision eh. Masaya ka na lang na naging presidente ka na. Kung saan boundary ka na. Oh, presidente na ako, boundary na ako. I mean, I'm sorry, Elmer, Pam, Marlon. I'm getting emotional, no? Because We all should get emotional. alam mo, yung driver namin, no? Driver namin dito sa bahay. Alam mo, sinasagot ko yung pagpapaaral sa kanilang mga anak. Sa kanilang, sa anak nila. No? Kasi nga, alam mo namang ang hirap ng buhay, lalo na sa mga mahirap, no? So, kanina lang nakita ko tumaas yung tuition fee nung, hindi naman kasi in fairness to them, para naman magkaroon ng mas magandang future yung anak, yung dalawang anak niya, at meron pa akong dalawa pang scholar din na college na ngayon. Saludo, Yung saludo. pagtaas ng tuition, napapansin kasi para wag naman sa public school kasi mas maganda ang private school. Sa private school ko pinapapag-aral sila yung mga anak ano. Nakita ko quantum jump yung yung tuition fee, no? Na it's beyond 30% ang increase in tuition fee, no? Na ang dami-dami pa mga miscellaneous fees, no? Paano kung mahirap ka? No? Kaya ako nagiging emotional dito dahil alam ko how the people feel no? How the poor feel, no? Kaya So forgive me for this question, Sir Lito. This is also a very emotional question for me, no? Ikaw po ay isang icon na when it comes to the political landscape sa ating bansa, no? Saan mo nakikita na yung taong bayan mismo ay lalabas na sa kalsada at mangyari yung nangyari in 1986, mangyari nung nangyari doon kay President Erap Estrada, mangyari na yung nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo, at yung iba pang uring pagkilos na taong bayan na mismo. Dahil sawang-sawa na sila na walang ginagawa ang gobyerno, hindi pamumulitika at pangungurakot pagnanakaw sa kaban ng bayan. Elmer, at my age, no, like, lalo ako nagiging madasalin, no? Nung bata-bata ako, kuminsan di ako nagsisimba. Pero ngayon, linggo-linggo, nagsisimba ako. At lagi ako nagdadasal. Pagka, alam mo yung Our Father, di ba? Pagka sinasabi do sa ama namin, give us this day our daily bread, di ba?
hindi ko hinihingi yung give us this day our daily bread para sa pamilya ko o para sa mga pamilya ng mga anak ko o mga kapatid ko eh. Iniisip ko lagi doon, yung give us this day our daily bread, yung mga mahihirap. Ano pa ba yung daily bread na kaya nilang bilhin sa kanilang liit na kinikita? No? So kaya, doon sa tanong mo, Elmer, wala eh. Ang hirap. Nung the past